Naibalita namin noong nakaraang linggo ang kaawa-awang sinapit ng mag-iina sa lungsod ng Quezon. Nalibing sila ng buhay dahil sa tone-toneladang buhanging bumuhos mula sa isang truck na tumagili. Yung driver ng truck, suspect din pala sa kasong pagpatay at pagnanakaw noong isang taon. Nakatutok si Julius Segovia. Exclusive. Nang makita sa 24 oras ang driver ng dump truck na nakadisgrasya sa mag-iina ng matabunan ng buhangin sa Quezon City noong Huwebes. Napasugod sa pulisya ang pamilya Yumang. Ang truck driver na si Jerome Doctolero ang itinuturo nilang suspect sa pagpaslang daw sa kanilang padre de pamilya na si Deogracias Yumang noong November 2011. Matapos daw patayin, pinagnakawan pa ang biktima. Kung maaari lang, bigyan ng hustisya yung kamatayan ng asawa ko. Pinatay na hindi alam kung anong dahilan. Kung sakaling ikaw, pwede ba mag-ano ka na? Magbago ka na at saka pumunta ka na sa kulungan. Positibong kinilala ng kumpare ni Yumang ang suspect na si Doctolero. Namasukan daw noon bilang barbero ang suspect sa barberya ng biktima. Pero nang araw na napas lang si Yumang, di na raw nagpakita pa si Doctolero. Nag-apply siya ng barbero. Nung pumasok siya nung araw na yon, tapos may nangyari nung araw na yon, nung araw din nung yon, hindi na siya pumasok. Kaya pwede kong gawin siya na suspect siya, na number 1 suspect siya. Dala ng pamilya ang arrest warrant laban kay Doctolero, pati ang computerized facial composite ng mukha ng suspect. Tumugma raw ang litrato ni Doctolero sa Malabon Police kung saan siya kinasuhan ng qualified theft, bagay na di ipinagkaila ng suspect. Kuya, pero nabanggit mo, meron ka rin talagang kaso ng qualified theft? Qualified theft? Qualified theft dito sa Station 3. Saan? Dismiss naman niya. Pero todo tanggi siya sa paratang na pagpatay at pagnanakaw kay Yumang. Ako, malinis naman ako. Wala akong Kaya hindi naman ako marunong gumupit. Sa mga pamilya, baka nagkamali lang ako kayo. Siyempre, hindi naman maiwasan, magkamukha, nakita sa TV. Bailable ang kaso ni Doctolero kaugnay sa kinasangkotang truck accident. Pero dahil may pamilyang dumulog sa pulisya laban sa kanya, hindi muna siya pakakawalan. Ito, kung talagang po siya ito, Nobel recommended po ito dito sa robbery with homicide. Nobel po ito. Kaya wala tayong kung talagang siya ito, ipatatransfer ho namin siya sa Malabon warrant. Julius Segovia, nakatutok, 24 oras. Marami ang nagsasabi na tila lalong bumabangis sa mga masasamang loob sa ating lipunan. Patunay dyan ang mga karumal-dumal na pagpatay, mga kaso ng paghahalay, nakawan sa katanghaliang tapat sa mga lugar pa naman ay nakakalang may sapat na seguridad. Maging sa mga sariling bahay ay tila hindi na rin ligtas, mapasibilyan man ng mga mamamayan. Sa serye ng mga special report na sisimulan natin ngayong gabi dito sa 24 oras, alamin natin kung ano na nga ba ang aksyon ng ating gobyerno para masugpo ang mga krimen mula sa mga simple hanggang sa mga krimeng gumimbal sa taong bayan. Nakatutok si Steve Dailita. Mula sa mga simpleng kaso ng snatching hanggang sa organisadong pagnanakaw, carnapping, kidnapping at karumal-dumal na pamamasla, mga malinaw na banta sa seguridad, bagay na ilang dekada nang pilit sinusolusyonan ng pambansang pulisya. Pero hanggang ngayon, nananatili pa ring malaking problema. Sa datos ng Philippine National Police mula 2009 hanggang 2011, pababa raw ang bilang ng naitatalang krimen sa bansa. Sa matter of fact, ang ating crime against persons ay bumaba po ng may kabuuang 20% kung kukumpara po ito natin sa unang quarter ng 2011. Sa ngayon po ay bumaba ng husto, hindi lamang po itong crime against persons, maging crime against property ay bumaba din po at sa pangkabuuan, ang ating crime situation nga po ay bumubuti. Pero paano naman kung may ganitong mga pangyayari? Ang walang takot na panloloob ng 2 kawatan sa isang mall sa Ortigas habang tirik ang araw kung saan isa ang patay at 6 ang sugatan. Huli rin ng CCTV ang pagpatay at pag-agaw ng gamit ng estudyanteng si Ray Bernard Peñaranda sa Los Baños, Laguna. Sa Laguna rin pinaslang at hinalay si Rochelle Heronda.
Kapwa kakulangan sa police visibility ang itinuturong dahilan kung bakit tila malayang nagawa ng mga kriminal ang karumal-dumal na krimen. Sabi tuloy ng grupong Movement for the Restoration of Peace and Order, tila mas tumapang pa raw ngayon ang mga kriminal. Huwag tayong maging kampante na dahil naglaylo nung nakaraang taon, huwag natin bigyan ng pagkakataon na mamayagpag ulit. No? May pagkukulang din yung pulis kasi nga, bakit nangyayari itong mga ito? All 4 of the recent cases, lahat broad daylight lang in very busy, congested streets. Ganito rin ang tingin ng Crusade Against Violence. Maswerte nga raw at nakakatulong ang mga CCTV camera, pero marami pa raw dapat gawin. Sa isang malaking lugar, konti lang ang pulis. Or minsan walang sasakyan. Diba? Napakatagal rumisponde. Kaya nga sabi namin, kahit anong plano, kung wala naman logistics, wala rin mangyayari. Noong Ramos administration, si Vice President Joseph Estrada ang chairman ng Presidential Anti-Crime Commission o PACC. Si Senator Panfilo Lacson naman ang namuno ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force nang maging presidente si ERAP. Nang maupo sa Malacanang si Gloria Arroyo, siya mismo ang namuno sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. At ngayong administrasyon ni Pangulong Aquino, si Executive Secretary Paquito Ochoa ang itinalagang Anti-Crime Czar. Naisa na namin siyang tanungin kung ano ang ginagawa at nagawa ng kanyang grupo para sumpuin ang krimen. Ilang ulit namin tinawagan ng kanyang opisina. Ilang beses naming inabangan si Ochoa sa Malacanang. Humiling din kami ng kahit panayam sa telepono. Pero hindi na kami pinaunlakan dahil puno raw ang kanyang schedule. Hinanap din namin ang Executive Director ng PAOCC na si Reginald Villasanta, pero di rin niya sinasagot ang aming mga tawag. Kabilang sa mga ahensyang nasa ilalim ng PAOCC ang DILG, kaya si Secretary Jessie Robredo na lang ang aming kinausap. Sagot niya sa amin, suntok sa buwan daw sabihin tuluyang mayaalis ang kriminalidad, lalo't sumasabay ang mga kriminal sa kapasidad ng kapulisan. Bago matapos yung termino ng Pangulo, lahat ng polis may government-issued firearm. Dahil nga po ayusin nga po yung pag-procure ng baril. Hindi lang ho siya merong firearm, kundi regular ho meron pa siyang ammunition na ginagamit. Ang malungkot ho nito, may baril, walang bala. Kaya nga ang ating pong ninanais, gamitin po natin yung pera sa tama at maibili ng mga gamit na papakinabangan. Iniutos na rin ng DILG ang paglalagay ng mga CCTV camera sa bawat barangay. Ang Malacanang, pangakong mas pag-iibayuhin ang pagbabantay sa seguridad ng publiko ang ibinigay sa amin. So as of the moment, the Department of Justice is crafting an executive issuance and will create an interagency committee to look into the progress of the various cases of extrajudicial killings, enforced disappearances, torture, harassment, intimidation, and to expedite the resolution of and closure of these cases. Of course, yung Presidential Human Rights Committee is continuing its work in tandem with the Commission on Human Rights. Ayon na mismo kay DILG Secretary Jessie Robredo, malabo pa ang maging crime-free ang bansa sa ngayon. Lalong hindi pwedeng iasa ang ating kaligtasan sa mga superhero dahil kathang-isip lamang sila. Pero makaluluwag daw ng ating isip at damdamin kung handa at may sapat na kakayanan ng kapulisan. Dahil gawin man daw ng publiko ang mga kaukulang pag-iingat laban sa krimen, sa huli nakasalalay pa rin sa Estado ang mabisang pagpapatupad ng batas para magsilbi nating proteksyon laban sa banta ng kriminalidad. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, truck na disgrasya sa South Luzon Expressway kaya ang mga kargang baboy nagpakalat-kalat. Kawawang sanggol na yan sa Tarlac dahil sa kakaiba niyang kalagayan. Kasalang bayan ang tawag dyan, pero ang mga nag-isang dibdib, pare-pareho ang kasarian. Jessica Sanchez, bali-balitang gaganap na si Kim sa tinatawag ng movie version ng Miss Saigon. Approve kaya sa original na Kim na si Lea Salonga? Malalaman natin sa pagpapatuloy ng 24 Oras.